Simula po siya sa 5,000 pesos at ngayon nga po ay potentially ay successful at umaabot na po sa milyon ang income ni Ma'am Lani. Kaya hindi mo na kailangan pumunta sa bayan o lumabas para magtrabaho. Ito kasi nasa bahay. Ang empleyado ko dito, pag talagang papasok sila, ay nasa 12. Kailangan maramihan, volume. Yes, oo. Para yung araw-araw na pag-harvest, yun yung talagang kikita ka. So, nasa 9,000 pesos. Yun ang potential income ng mushroom business ni Ma'am Lani within one day. 9,000 pesos. Ma'am, do you confirm that amount? Oo. Minsan mas mataas pa doon kung talagang magsabay-sabay sila. Wow! Dito tayo sa composting area ko at saka dun sa lutuan. Okay. So nandito. So talagang pinasadya ko ito para sa paggawaan ng fruiting bags. Okay. Yes, ma'am. So, ito nakikita natin yung mga kababayan natin dito. Ano ito, ma'am, mga kasamahan mo na dito? Oo. Sila yung talagang mga una at hanggang ngayon ay nagtatrabaho sila dito sila yung nagbabaging. So yan yun. Ito, mga kabidyo. Ate, pwede bang makakuha ng plastic dyan? Ayan. Matagal na po ba kayo naggaganito? Oo, kuya, matagal na. Anong compost ito, ma'am? Yan, kusot yan. Pure kusot ang o sawdust. Yan yung gamit. So, ang gamit nito ay acacia. Okay. Acacia na dahon? Hindi, sir. Yung mismong pinagtistisan ng mga... okay. Yung puno. Oo, yun. Tapos, ang nito, ang ingredients naman nito ay apog, darak, tsaka molasses. Molasses. So, apat yun. Sawdust, darak, apog, tsaka molasses. Okay. Yan yung laman yan. Kasi kailangan siksik. Oo. Katulad nung ginagawa nila. Ayan. Talagang Tapos, ito. Ayan. Tignan natin yung finished product. Ayan. So, tapos nilalagyan na ng lastiko, rubber band. Okay, so pinapasok pala nila yun para hindi siya para folded. Sila na gumagawa nun. Para malinis siyang tignan. Ito, saan mo ilalagay yung spooning dito? Dito banda. Pag oras na naluto na. So, lulutuin muna bago ilagay yung spoon. Okay. Bago po ipunta sa incubation. Okay, sa incubator. Okay, so yung pala yung proseso, So, may 4 na ingredients po ginagamit si ma'am dito. Sawdust, darak, okay, molasses, apog. Okay, katulad din. Yan yung ingredients niya na 4. Yes, so naalala ko lang pala yung kaibigan natin mula sa Santa Ignacia, si Sir Drew Carillo. Ayan, isang certified kabutero din yun. Shout out sa Sir Drew Carillo, dyan po sa bayan po ng Santa Ignacia. Gusto naman natin malaman kung paano yung proseso yung pagluluto nila. Ma'am, gusto ko naman makita kung paano yung paraan ng pagluluto po ninyo. Okay, dito tayo. Sige, ma'am. Ilan yung ma'am, drum ninyo na ginagamit para sa pagluluto? Sa ngayon ay 6 lang kasi araw-araw naman. Kaya 6 lang. Ang kaya nun ay nasa 800 pieces. Yung isang drum? Kaso lang gamit ko unang-una para hindi ako mahirapan. Okay. Kasi babae ako. Oo, babae. Alam mo, yung kahit mga tao ko is mga puro babae. Madalang yung lalaki na nagtatrabaho. Ilan po ba yung empleyado nyo dito, ma'am? Ang empleyado ko dito, pag talagang papasok sila, ay nasa 12. Okay, so imagine that, nakakatulong pa si ma'am sa kanyang community. Taga dito rin, ma'am? Dito ko talaga. Kaya kung papansinin nyo, wala akong mga yung bagging machine, mga ganon. Kasi pag oras na mayroon yon ay maliles yung mga tao na magtatrabaho. So kaya never akong nag-isip na bumili. Yes, oo. Ng bagging machine. Mas okay pa rin na mano-mano yung mano-mano. At the same time, nakakatulong ka sa community. So, yun yung pinaka-importante sa akin dahil magulang ako So alam ko kung anong pangangailangan ng mga pamilya. May pamilya.
look at this, gasol, no? So, ma'am, hindi po ba magastos? Magastos kung talagang magastos. Pero, yung pagluluto naman ay wala kang problema. Parang ito. How long? 10 hours. Parang itong ginagawa natin dito. Pag sinalang mo siya, pwede mo na siyang iwan. Yun yung kagandahan ng gasol. Ang kahoy kasi is kailangan may nakabantay. Yes, oo. Para ma-maintain yung apoy. Ma-maintain yung apoy. Pag hindi mo ma-maintain yung apoy pag kahoy, ay ang protein bags mo ang magiging affected nun. So, may makukontam siya, masisira, hindi siya basta-basta nagraran. Yes, oo. Yun yung problema sa kahoy. Kaya ang kahoy, kailangan talaga nakabantay ka o may rami kang kahoy na pagkukunan. Kasi pag oras na naubusan ka, back to zero ka. Yes, oo. Kung ano yung 8 hours na pagluluto nito, 8 hours mo din uulitin. So ma'am, 8 hours sabi mo. So isasalang ito ng anong oras sinasalang to? Sa akin naman, iba yung yung pagluto ko ng protein bags. Gasol ako, the same time, 10 hours. 10 hours? 10 hours. Hindi nauubos yung isang tangke? Nauubos nito, at least sa isang tangke ay 2.5 na pagsalang nito. Okay, so dalawang ganito, tapos kalahati. Ba't kailangan dumaan sa ganitong proseso? Para mawala yung bacteria niya. Kasi oras na magkaroon ito ng bacteria, kaya ni-steam to ng matagal para lahat ng organism dito na mayroon dito, mga bacteria ay mawala o kaya mamatay. Ayun! Yung pinuntahan natin kanina na incubation na mayroon mga spawn, ay hindi niya gagapangan ito kung may bacteria. Okay. So, kailangan, kaya yung sa incubation natin, maganda yung gapang niya kasi wala na siyang bacteria. Patay na yung bang bacteria. Kasi na siya dito, naluto na. Ang ko dito is papansinin, walang pasingawan. Yes, oo. Hindi ako nagpapasingaw. Kaya naka-maintain lang siyang nakalobo. Yan na yon. Okay. So, 10 hours mong iiwanan na ganyan. So, anong oras kayo nagsisimulang mag-ganyan? Nagsisimula kami na ganyan, depende sa kung anong oras. Pag 10 hours, 6 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ilan ang natin dito, drum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang laman ulit nito, ma'am? 137. 137. Kung kailangan mo ng 1,000, ilang salang yon, no? Oo. So, kung 137 lang ito. So, 800 lang ang kaya niya. Pero sabi nga natin, ang mushroom business naman ni Ma'am Lani is productive and successful. So, siguro talagang computed na ni Ma'am Lani lahat ng expenses dito. Tsaka hindi naman siya magtutuloy kung talo siya. Diba? At sabi nga natin, successful ang business ni Ma'am Lani. After natin mabisita yung fruiting area ni Ma'am, yung paano ginagawa. Ngayon naman, it's time to harvest, no? Dito pa rin sa kanilang mushroom farm. At ngayon, Ma'am, parang kita natin, ang dami pa rin bunga ng itong mga fruiting bags po rin niya. Pero you said a while ago na nakapag-harvest na kayo kaninang umaga. Nakapag-harvest na ako kanina dito ng 30 kilos. So, na-dispose na natin yon agad. So, may kukuha pa mamayang hapon, kaya kailangan ulit mamitas. Kailangan ulit mamitas. So, ito siya. Yung ganitong yung ganitong itsura ng mushroom o fresh, kailangan ng pitasin pag ganito. Oh, okay. Eto ma'am, itong fruiting area nyo dito, ilang buwan ang tinatagal? Ang tinatagal nito ay nasa 4 to 5 months. Itong na to. Pero 2 buwan na ito. So, ibig sabihin, ma'am, 5 buwan mo papakinabangan yung mga fruiting bags natin. Every day, may lumilitaw na mga bunga dyan. Ma-harvest mo. Na-harvest dito. Every day yun. Kung ganito karami yung fruiting bags mo. Yes, ma'am. Ma'am, para pansin natin, parang napakalinis. Oo. Malinis siya. Ito yung kung bakit na ginagastusan ko yung gasol. Okay.
Kasi gusto ko kasi talaga yung fruiting bags ay maganda o quality ang tawag. Yes. Para kasi kung may sakit yung fruiting bags, dun kasi nagmumula, pag hindi mo siya naluto ng maayos, yun yung nagkakaroon ng bakterya dito. Kaya nasisira ka agad. Nasisira agad, may mga mancha na. Yun yung, imbis na magbunga sila ng maayos, ay hindi sila makakapagbunga ng maayos kung may mga sakit na gano'n. Okay. May uod, may kuto. Parang kasi karamihan din sa mga nakikita natin, no, na nagpo-post na may problema sila sa mga nabili nila mga fruiting bags, siguro sa way ng pasteurization nila. Which is, kay Ma'am Lani, yung pagpapasteurize niya, talagang mini-maintain niya, sinisiguro niya na tama yung oras, tama yung proseso ng pasteurization niya upang sa gayon maiwasan yung pagkalat ng bakterya sa mga fruiting bags na kanyang binebenta at ginagarantiyan niya na quality, di ba? Okay. So, yan. So, nakikita naman sa, yung 2 months na ganito ay dapat marumi na siya. Pero ang linis pa, ma'am eh. So, marami pang ibubunga to. Marami pang ibubunga yan. Actually, yun dun sa kabila, yun dun sa kabilang growing house ko, yun yung mas old dito. 3 months na yun eh. Kung papansinin, ganito pa rin siya, malinis. Yes. Na ang bunga niya ay regular silang nagbubunga. Hindi siya yung nag-i-stop magbunga. Wow, okay. So, grabe, no? So, dito po, ilan ang naka-house na fruiting bags mo dito? ang dito ay nasa 6,000 fruiting bags itong nandito. So, yun. Kailangan nito, lalo sa mga gusto magpatubo, kailangan kung ito yung papasukin mong business, yung pagpapatubo, kailangan maramihan, volume. Yes, oo. Para yung araw-araw na pag-harvest, yun yung talagang kikita ka. Okay. Para masuplayan mo rin yung pangangailangan ng mga customer Oo, kasi mo. ang mga customer natin, lalo sa mga nagpa-process, ay ang kaya nilang kunin ay at least 20 kilos. Okay. 30 kilos. Pag Yun yung- mababa, ayaw nila. Minimum requirement nila yon. Hindi nila kukunin pag mababa. Wow. So, kailangan talaga marami. Paano ang pagdidilig, ma'am? Ini-sprayhan? Ang pag-spray ko, yung power spray, Power spray? yung pagdidilig dito, pero dahil nasira yung power spray namin, talagang dinidiligan namin ng tabo. Tabo-tabo lang? Oo, tabo-tabo Ay, mula lang. sa taas? Pero hindi dapat na madamay yun dito sa kusot niya. Okay. Kasi mabubulok siya. So, dapat sa taas lang? Sa taas lang, tapos bababa na siya dito. Kusa na lang siya? Kusa siyang bababa. Mhm. Yun na yun. Pero pag kaya dapat importante doon, pag nagdilig ka, yung hindi madadamay dito sa loob. Okay. Pero ngayon, tuloy na natin ang pag-harvest, ma'am. Pwede na ito? Oo. Ayan. Basta nakabuka na siya, sir. Ayan, pwede nang pitasin. Ayan. Ayan, oh, ang dami, oh. So, kaya ilan kaya ang ma-harvest natin Ito dito? ang kayang harvest, ito is 25 kilos ngayon kung papansinin yung mga nakabuka. Lahat? Oo. Okay. So, ito. Pero yung mga maliliit, di na muna. Baka Hindi na muna kasi bukas yan, lalaki yan. Para bukas. Itong para mabilis. Oo. Mabilis lang silang no? Nalaki. Ayan, oh. Guys, oh. Sarap pala sa pakiramdam yung Oo, yung nag-harvest yung ka. nag-harvest ka, yung nawawala yung stress mo. Oo. 'Di ba? Yung itong ina-harvest mo na to is pera. At saka bunga ng to, pagpapagal mo Oo. ng Kumbaga sa hard work. araw-araw, Ayun. sa araw-araw na pag-harvest mo, Mhm. yan yung yung parang pera na rin na pinipitas mo yan. Wow. Kasi ang madalas kasi itong mushroom ay mahal. Yes. Mahal kasi ang mushroom, yun yung talagang Parang namimitas ka, no? Mga kabidyo ng pera o nga na literal. No? Oo, kasi Ayan, pang isang nito is nasa 15 pesos. Yes. Bang ano masarap na luto para sa mushroom? Marami yan. Although lahat parang sabi to ng meat Okay. ng karne. So kung ano yung niluluto sa karne, ay ganun din sa mushroom. So parang chicken kasi siya. Oo nga. O parang pork lang, parang pork din ito. Pero mas healthy, no? mas healthy siya. Organic kasi mushroom. Siguro sa mga kabidyo natin dyan, no, na gustong pasukin itong mushroom farming, imagine this, oh, ang daming na-harvest. Isang hilera pa lang to. Pag napuno itong basket natin, mga ilang kilo to? 5 kilos yan. 5 So kilos. nag-ano na siya ng 1,000 na yan pag ganun. Oh, 1,000 plus. dami na. So talagang malaki ang kita po dito sa mushroom farming business ni Ma'am Lani. So sa lahat ng ating mga kabidyo dyan,
why not? Try na rin natin pasukin ang mushroom farming business tulad po ni Ma'am Lani na naging successful sa pagpasok ng ganitong negosyo. Alright mga ka-video, no, after natin mag-harvest, so ito na nga po, no, second batch ng na-harvest ni Ma'am Lani, no? Pero kaninang umaga, usually ang pagpipitas ng ganito ay umaga. anong oras po, ma'am? Mga at least ang madalas nilang kinukuha yung fresh natin, 7 a.m. Yes. Depende pa, minsan for AM. Maagang-maaga. Maagang-maaga. So maagang-maaga ka rin namimitas? Okay. Minsan pag yung, like sample, yung malayo ang biyahe. Kasi minsan pag maramihan, ako yung nagdi-deliver. Okay. Oo. Pero within Nueva Ecija lang? Nueva Ecija. Diyan sa Rizal, kadalasan ako ang nagano dyan. Medyo malayo yun. Malayo din yun. Okay. Medyo malayo yun. Pag ganon. Pero pag binabiyahe ko, at least 70 kilos. Okay. Taas. Yes. Para hindi malugi sa gasolina. Okay, yes. So, bali, 180 per kilo? 180 per kilo nito. So, depende pa yon sa kung anong cut Yes. ng ano natin. Pero itong mga white, ano to, no? Oyster. Oh, ito mushroom. yung ginagamit nila pang chips. So, ito na yon. So, itong white oyster. Yes, oo. So, ito, bali, ito is nasa 20 kilos. Bali, kanina is nasa 30 kilos. So, halos naka 50 kilos ka na. 50 So, yun yung ano. Computerin natin ulit, no? Yan, kasi naka 50 kilos si Ma'am Lani ngayong araw na ito. So, 30 kilos kaninang umaga at itong second batch nga po ng kanyang pag-harvest is nasa 20 kilos. So, Oo, 50 nasa kilos 20 kilos. ang napitas mong mushroom for today's video. Ayan. So, kung 50 kilos yan at binibenta niya ng 180 pesos. Okay? So, total, okay, ang pwede niyang kitain sa isang araw lang. Ayan, tama ba ito, ma'am? Oo. So nasa 9,000 pesos. No? So, yun ang potential income ng mushroom business ni Ma'am Lani within one day. 9,000 pesos. Ma'am, do you confirm that amount? Oo, minsan mas mataas pa doon kung talagang magsabay-sabay sila. Yun nga, sabi nga natin, si Ma'am na-establish na niya yung market niya, yung mga parokyano niya, di ba? Yung mga customers niya. At malay po ninyo sa inyo pong mga bakuran, pwede nyo rin pong gawin po ito, no? Pwede ito. Actually, lahat ng inihikayat ko sa mga, like yung mga magulang na nasa bahay lang. Yes. Pag ito nasa backyard lang, pinagkakakitaan nito. Yes. Kahit nasa 1,000 pieces lang ito, ay bibigyan kanya ng kita pang araw-araw. Wow. So, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bayan o lumabas para magtrabaho. Ito kasi nasa bahay. Okay. Daig mo pa yung empleyado kasi Oo. 9,000 na yung kinita mo ngayong araw na ito, no? Oo, na nagpitas lang ako, naggupit, Yes. then deliver. Pero syempre Oo. sa kabila ng matamis na tagumpay ni Ma'am Lani sa pagpipitas ng kanyang mga kabute dito sa kanyang farm, dumaan din naman sa pagsubok Oo, si Ma'am try and Lani. error, Trial and error, ika nga nila. Hindi po madali naman na pasukin ang anumang klase ng negosyo. Kailangan mong pag-aralan, may ups and downs. Pero si Ma'am Lani, after 3 to 4 years na pagmamashroom po niya, eto na ang bunga ng kanyang mga sipag at tiyaga. Na bago po tayo magtapos, nais lamang po natin kunin ang mensahe at advice ni Ma'am Lani sa ating mga kabidyo na gusting pasukin ang mushroom farming. Sa mga gustong pumasok ng magkakabute or mushroom, ay kailangan natin yung tibay ng loob muna. At saka yung kung gusto nyo ba, yung gagawin nyo. Ayun, kung yun ay sang-ayon sa gusto nyo, ay makukuha nyo kung ano yung gusto nyo at saka yung resulta. So, parang ako ay wala naman idea sa ganito. Nung unang ginawa ko ito, ay dahil sa gusto kong determinado akong matuto at magsumikap talaga para syempre sa pamilya. Yes. At
pang-araw-araw ba? Kasi yun lang naman yung hangad ko. Yes. Yung pang-araw-araw. Pero dahil sa siguro sa determinasyon ko na umangat or magkaroon ng sariling business, ay talagang pinag-igihan ko talaga. Yung marami akong pagsubok dito sa mushroom, pero hindi ako tumigil. Hindi siya bumitaw. Hindi ako bumitaw. Hindi kahit na anong kasi minsan maraming pagsubok dito sa mushroom. Hindi kasi ito ang pinaka mahirap na siguro na pasukin itong business ng pagmamashroom. Pero oras na nakagawa kayo at yung sarili nyong style, ay tiyak na may bubunga yung paghihirap nyo. At saka yung sakripisyo na nagagawin yung business. Like itong mushroom na to. So napakaganda naman no ng mensahe ni Mama Lani, no, na sabi nga niya pinagdaanan niya hindi madali. Okay? Oo, hindi madali. Pero nagsimula po siya sa 5,000 pesos at ngayon nga po ay potentially, no, ay successful at umaabot na po sa milyon, no, ang income ni Ma'am Lani at natutulungan po niya ang kanyang pamilya at aside from that, ang kanyang mga kapitbahay na gumagawa at katuwang niya dito sa kanyang mushroom farming business. At kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo, no, tayo pinagpapasalamat kay Ma'am Lani sa pagbibigay po niya ng pagkakataon sa atin na ating mabisita ang kanyang farm. At the same time sa lahat po ng ating mga kabidyo na may mga natatanging kwento or inspiring stories o kaya naman may gustong ipa-feature, open po ang video stories. Mag-message po kayo sa ating FB page, video stories, o kaya naman, no, huwag pong kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel, video stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of video stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Ma'am, maraming salamat and bye-bye!